Hi mga lalabs ko, maayong adlaw na pod kanatong tanan for today's video. Ayan, pagising sa umaga, magsaing tayo pero hindi naman umagang umaga talaga kami gigising dito mga lalabs no. Tanghali na ng konti, alas 9 na po. Andin kasasaing ko pa lang at ayan, ang aking sinaing is bigas na mais kaya nagpainit tayo ng tubig. So ganyan po ang pagluto ng bigas na mais mga lalabs. Magpainit kayo ng tubig, pag kumulo, tsaka nyo siya ilagay yung bigas. Tapos, mag-iwan kayo ng kunting tubig kasi hindi maluluto yan kung damihan nyo ang bigas, mais. So, mag-iwan tayo ng kunting tubig na siyang magpapaluto sa ating bigas. O, diba? So, ganun lang. Tapos, ayan, halo-haloin yan. So, yan, sapat na po ang tubig na yan na magpapaluto sa ating bigas for today's video. So, ayan, pagkatapos nyan, istakpan natin. Tapos, antayin nating maluto na talaga siya kasi may apoy pa naman, no? Tingnan nyo ang ating apoy. Bukong po ang aming apoy. So, ayan, tingnan nyo, nagbaga na po siya. At, ayan na po ang ating kanin. Luto na po siya. Ang sarap po ng pagkasaing ko, guys. Ganyan po ang mais. Dapat po sa mais, mga lalabs, is kainin po natin na mainit pa po siya kasi pag malamig is matigas po yan. So, ang pinaka-highlight po sa bigas na mais is yung dukot niya. Diba, yun po ang pinakamasarap, ang dukot kapag sa apoy tayo nagsasaing. Kaya yun plano ko talagang kumain ngayon ng kanin na mais. At ayun na nga, pagkatapos kong magsaing, nagready na ako sa aking lulutuin na ulam today ay ang palaya. So ready na po lahat, may itlog na yan, may kamatis, may bombay, may bawang, may pamintang durog at may chicken cubes. So yun lang po ang aking pangtimpla. So ayan na po, start na po para hiwain natin ang lahat na dapat ihiwa. Masarap po talaga ang palya mga lalabs na may bagoong na isama natin. Ay hindi, yung uyap, bagoong pala ba yung uyap mga lalabs? Iwan ko ba kung anong Tagalog sa bagoong, ayan. Basta uyap yan. O, tingnan nyo naman ang aking lahat na panakot at ang itlog. Tapos yung palya is lagyan natin ng konting asin para lumambot siya at para na rin mawala yung pait niya. So, 'di ba? Palya mapait talaga, no? Pero para mabawas-bawasan yung pait, lagyan natin ng konting asin. At pagkatapos ayan, nagpainit na tayo ng kawali, no? Lagyan na natin ng mantika. So, ganun po ang prepare ng ating lulutuin today. So, ganyan din ang aking paraan. So, unang-una na nilagay ko is yung bawang. Syempre, ayan, bawang. Tapos, halo-haloin nating mabuti. Kasi nga, mahirap sa apoy tayo nagsaing mga lalabs, no? Kasi, mausok talaga siya. Pero, laban lang. Wala, no choice. Kundi dyan talaga kami magluluto. Kasi, wala po talaga kaming gasol. Diba sabi ko, hindi po talaga kami nagbili. Para dyan talaga kami magluluto sa apoy. Tapos, nilagay ko na din yung bawang at saka yung kamatis. Ayan, dapat ipaghalo-halo na yan lahat kasi ano lang yun. Tapos ayan, halo-halo ng mabuti. Tapos ilagay na natin yung guys, yung uyap nga. So yun po ang magpapasarap po sa ating luto today na palya. Ayan, nilagay ko na ang uyap. Haluing mabuti. At pagkatapos malagay yung uyap, ayan, pagkahalo-halo, ilagay na natin yung palya, guys. Ayan, ilagay na natin, hugasan. 'Di ba? Inanuhan natin 'yun ng asin, tapos hugasan niyo yung mabuti kasi maalat 'yun. Hugasang mabuti tsaka niyo siya ilagay diyan sa ating ginisang mga panakot at lagyan natin ng chicken cubes. So yan lang po pala ang aking tinimpla, guys. Hindi po ako naglagay ng magic sarap kung ano-ano man diyan. Basta ang tinimpla ko lang yung uyap lang at saka chicken cubes lang po. Kasi napakasarap na po ng timpla niyan. Huwag na tayong magdagdag kung ano-ano pa. Nagdagdag lang pala ako dyan is pamintang durog lang po talaga. Huwag na po kayong maglagay kasi baka umalat na po ang ating luto kasi nga 'di ba maalat na yung uyap, tapos yung yung chicken cubes, may timpla na din yun. So yun na po talaga ang kanyang panglasa. Ayan, nilagyan na natin ng pamintang durog. Sabi ko nga, niready ko na yan. So, lagyan natin siya at para ay maluto na talaga, no? So, maya-maya mo pa ilagay yung itlog, guys, ha? Kung maluto na talaga yung palya. Talagang anuhin mo, halu-haluin mo pa talaga ng mabuti para talaga siyang maluto siya. Pero masarap naman ang palya kapag half cook lang kasi 'di ba kinikilaw nga yan ng iba eh.
pero gusto ko talaga yung naluluto talaga siya. So ayun na nga, nilagay na natin yung itlog guys. So 'di ba napakasarap po ng palya pag may itlog. Minsan noon, alam nyo ba noon guys na kumakain ako ng palya tapos iniwan ko yung mga palya tapos yung kinakain ko lang is yung mga itlog. Kaya ngayon pag nagluluto ako ng palya, damihan ko talaga ng itlog. So 4 na piraso po yung nilagay ko. Kasi magbuo-buo po dyan ang mga itlog. So pwede lang ang itlog din ang kainin mo. O pag yung mga taong hindi kumakain talaga ng gulay is sinipare talaga nila yung palya. So ayun na nga ang ating pagkain guys. Ayun ang mais na bigas at ang dukot na unahin dapat natin sa pagkain kasi titigas po yan kapag nalamigan na. So mainit pa po ang ating pagkain kaya kain tayo guys. Thank you Lord sa mga blessings. Sana po lagi po kaming may pagkain sa araw-araw. Maraming salamat po sa buhay namin na patuloy lang pong lumalaban sa hamon ng buhay, nagsisikap para may makain sa araw-araw. Kaya ang lahat ng aming kinakain ay aming pinapasalamatan dahil galing po ito sa inyo Panginoon, na sana po habang buhay po kami ay may pagkain sa hapagkainan. At maraming salamat po sa lagi niyo pong gabay sa amin at sa lahat ng aking mga supporters dyan. Salamat, maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyo ring pag-support sa aking kunting mga vlog. Ayan, so gagawa talaga ako ng video na hindi naman siya talagang pero salamat pa rin sa inyo na nandyan kayo lagi sa akin, nakasubaybay. Thank you everyone and God bless us all. Bye-bye. Mwah.